Kasunod ng pagsemplang ni Oishi ay abala ang mga Angels sa pag-update ng leaderboard, habang si Nozomi naman ay naghahanda na umatake kay Yanagida na naiipit sa likod ni Otani. Ang plano nito ay gamitin ang tinatawag na sandwich formation, isang taktika na madalas nilang ginagawa ng kanyang kapatid. Nang mapansin ni Yanagida na unti-unti nang lumalapit sa kanyang likuran ang car number 18 ay lalo siyang nainas kay Otani. Masyado kasi umano itong mabagal kaya nagmumukha siyang tanga sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya ito malampasan, at hindi nagtagal ay nagtagumpay si Nozomi na maungusan siya. Nang marinig ni Kakero ang ginawa ni Nozomi, bigla itong nawala ng kapit sa kalsada at umikot ang sasakyan nito. Gayunpaman, imbes na magpadala sa Taranta ay nagawa nitong mabawi ang kontrol sa pamamagitan ng paggamit ng clutch pedal at nakapagsagawa pa ito ng buong 360-degree na ikot nang hindi tumitigil. Kasunod yun ay si Marie ang naatasang mag-update ng leaderboard, at namangha ito nang malaman na kasing edad niya pala si Nozomi. Bago bumalik sa upuan ay tinanong muna rin ito ni Uehara kung anong lugar ang gusto nitong puntahan. Sumagot si Marie at sinabing hindi naman mahalaga sa kanya kung saan, basta kasama niya lang ang taong mahal niya. Habang nagpapatuloy naman ang karera, nasisiyahan ang nangungunang si Soatari dahil wala umano siyang sasakyang nasa unahan na kailangang habulin. Sa grupong nasa ikatlong pwesto naman ay 5 sasakyan na lamang ang natitira, at bumabagal ang takbo ng mga ito dahil kay Ishigami. Nang mga oras ding iyon ay sinasabi ni Ishigami sa kanyang sarili na ang kanyang Porsche 911 GT3 ang perpektong sasakyan para sa mga regulasyon ng MFG, at naniniwala siyang hindi pinapahirapan ng gumawa ng mga regulasyong iyon na si Rie Takahashi, ang mga sasakyang may rear engine setup gaya ng ginagawa niyon sa mga mid-engine designs. Ngunit iba ang pananaw ni Akaba sapagkat habang dikit na dikit ito kay Ishigami ay nagdududa ito kung talaga ba umanong angkop ang Porsche ni Ishigami para sa mga regulasyon ng MFG at sa tunay na kompetisyon. Kaya naman, lalong dinagdagan ni Akaba ang pressure kay Ishigami hanggang sa bahagya nitong nabangga ang sasakyan yun, na siyang nagpilit kay Ishigami na pabilisin pa ang takbo. Maya-maya pa, pagpasok ng grupo sa bahaging napapalibutan ng kagubatan, biglang nawalan ng kapit ang mga gulong sa harap ng sasakyan ni Ishigami. Sinubukan nitong hindi magpanik pero dahil hindi na nito nabawi ang traction, gumilid ang sasakyan nito at bumangga sa konkretong harang na pader. Habang gumigewang ang sasakyan ni Ishigami ay nakalusot si Akaba pati na rin ang ibang sasakyang nasa likod. Wala namang ibang nagawa si Ishigami kundi ang mapilitang maghintay na makadaan muna ang ibang mga sasakyan bago siya ligtas na makabalik sa karera, dahilan upang bumagsak siya mula ika-3 hanggang ika-12 pwesto. Habang pinag-uusapan ni Ikeda ang pinsalang tinamon ng sasakyan ni Ishigami, inatasan sina Angel number 7 at Kyoko na baguhin ang leaderboard. Habang ginagawa iyon ay nagulat si Ren sa tuloy-tuloy na pag-angat ni Kenote sa pwesto. Pagkatapos yun ay tinanong si Ren ang kaparehong tanong na ibinigay kanina kay Marie na kung saang lugar umano nito gustong pumunta. Sinabi ni Ren na tuwing papalapit ang tag-init ay may isang lugar na lagi niyang naaalala, at iyon ay ang bahay ng lola niya sa Niigata. Malapit umano yun sa mga bundok at ilog at doon sila madalas magbakasyon noong bata pa siya, pero dahil naging abala umano ang tatay niya sa trabaho kaya ngayon ay 5 taon na silang hindi nakakabalik doon. Napanood yun ni Mr. Sionji kaya bahagya itong nalungkot at sinabing dapat sigurong bumalik siya doon paminsan-minsan. Tinanong din si Kyoko ng parehong tanong, kaya sinabi ng dalaga na nais niyang pumunta at mag-relax sa isang tropical na isla, na malayo sa mga dalampasigan ng Shonan. Samantala, pinayuhan naman si Akaba ng mekaniko na huwag masyadong magpuwersa dahil napakalaki na umano ng agwat sa mga nasa unahan. Isa pa ay masyado umanong delikado ang maging agresibo sa ganang mga kondisyon, kaya mag-focus na lang umano si Akaba sa maayos na pagtakbo ng karera para masigurong makatapos ito sa ika-3 pwesto. Ngunit sa halip na makinig ay sinabi pa ni Akaba na iyon na lamang ang tanging pagkakataon niya para makahabol. Habang sinusundan naman si Maizano ni Kenote ay naalala nito kung paano siya natalo sa unang round, pero ngayon ay handa na umano niyang harapin si Kenote. Habang binabagtas ng dalawa ang seksyon ng kagubatan, napansin ni Ikeda na tila kabisado ni Kenote ang buong layout ng track, at pinuri nito ang talento at pagsisikap ng binata. Sa unahang bahagi naman ay nahihirapan si Soatari na makalayo kay Beckenbauer. Sa kabila kasi ng lahat ng pagsisikap nito ay hindi bumabagal si Beckenbauer at hindi rin sumusubok na mag-overtake, na ayon kay Ikeda ay bahagi umano ng isang matinding labanang psikolohikal. Sa booth ng Angels, nabanggit ni Ren kay Kyoko ang tungkol sa pagpapasalamat nito sa pagkakaroon ng tent sa kanilang pwesto dahil kung hindi ay mababasa umano sila ng ulan. Sinabi ni Kyoko na mananatili naman na iyong nakatayo sa mga susunod na karera. Pinayuhan din ito si Ren na maglagay ng sunblock habang nagtatrabaho, sapagkat maaari, umanong mabunyag ang lihim ni Ren bilang Angel dahil sa mga marka ng pagkakaitim sa balat mula sa suot nilang costume, lalo na kapag pumunta ito sa pool.
Samantala, sinubukan ni Kinote na umatake kay Maizano sa isang kurbada, ngunit kinapos ito sa lakas upang makumplito ang pag-overtake sa tuwid na bahagi ng kalsada, bagay na ikinadismaya ni Ogata. Binigyang paliwanag iyon ni Ikeda at sinabing maaaring iyon na ang pinakamataas na pwestong maaabot ni Kinote sa karerang iyon. Ayon pa rito, ang matalo sa Sector 3 ng Ashinoko GT ay katumbas na rin ng pagkatalo sa buong karera. Dagdag pa ni Ikeda na nais niyang makita si Kinote sa isang mas malakas na sasakyan, bagay na labis na sinang-ayunan naman ni Ogata. Sa katunayan ay may plano na si Ogata kung paano gagastusin ang bahagi niya sa mapapanalo ng premyo ni Kinote.